Yung mga nagagamit daw ng tinagbabawal na gamot, may issue lagi sa pera. Biglang pumasok sa inyo bigla, mga kababayan, yung nalunok. Iniimbestiga na ngayon ng Congress, mga kababayan, yung confidential funds na nalunok. May money issues lagi. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Nag-intensify mga kababayan ng smear campaign laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos, si designated survivor. Bakit na niya, Mr. Maravillas? Suportado daw niya yung bill ng kanyang kapatid na si Pulong, mandating elected and appointed officials sa ating gobyerno na magsailalim sa random drug test gamit yung hair follicle. Ito siya mga kababayan. BP Duterte in favor of random drug test. Government officials must be in the right minds. Sabi ni Inday, ikitang-kita naman po kung sino ang mga opisyal ng ating gobyerno na nasa tamang pag-iisip. Kahit nga po sa itsura lang po at pananalita, madali pong ma-identify kung sino yung nasa tamang pag-iisip at yung malamang totoong bangag. Kitang-kita po. Tingnan naman ninyo yung ating Pangulong Bongbong Marcos, oh. Di ba? I-compare naman dito. Sa tatay ninyo at mga kapatid. Ngayon talaga niya, Mr. Maravilla. So, di ba? Kahit po sa pananalita, sabi ko nga po kahapon sa ating video, yung mga nasa ilalim po ng espiritu ng bawal na gamot, nagmamanifest po hindi lang sa physical appearance nila, pati sa kanilang behavior. Ito yung research natin from Mayo Clinic, drug addiction, substance use disorder. Ano ba yung mga manifestations? Sabi dyan mga kababayan, recognizing unhealthy drug use in family members. Tingnan nga natin kung sino yung may manifestations nito. Kung magtugma sa pamilya Duterte at sa pamilya Marcos. Kanino ninyo makikita? Based sa research, Mayo Clinic po ito. Sabi dyan, problems at school or work, physical health issues, lack of energy, motivation, weight loss, gain, or red eyes. Alin sa dalawang pamilya mga kababayan ang malapit sa description ng Mayo Clinic? Ikaw niya talaga, Mr. Maravillas. Research yan eh. Scientific research. Alin sa dalawa ang sa dalawang pamilya? Ito na makisig mga kababayan? Si PBBM o itong alin ang may manifestation, physical manifestation mga kababayan? Sige nga ko sa ninyo yung description po, sakto sa inyo. Pati sa pananalita at pag-iisip, mga kababayan, makikita natin yung manifestation. Ano pa? Neglected appearance, lack of interest in clothing, grooming or look. Alin dyan ang well-groomed, mga kababayan? Ito o ito? Alin sa dalawang pamilya? Tingnan ninyo, mga kababayan. Alin dyan? Pati po sa pananamit, nakikita yon. Refleksyon ng kanilang tamang pag-iisip. Kung tama ba yung pag-iisip mo, gagawin mo ba yan? Di ba, mga kababayan?
Kini-question nila yung pag-iisip ng ating Pangulong Bongbong Marcos eh. Kasi daw bangag mga kababayan, peligroso na ang isang leader natin bangag. Malayo po kahit sa pananalita at pag-iisip. Makikita ninyo, nagmamanifest sa ating Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang brilliance ng pag-iisip. Si Inday po, pag nagsalita, itok-itok. Hindi nga ma-express yung kanyang sarili, mga kababayan. Kaya iniwasan niya yung presidential debate. Never siya na nag-attend sa presidential debate, mga kababayan, vice presidential debate. Pero yung ating Pangulong Bongbong Marcos, kaya nga po landslide, isindayan niya Mr. Maravillas, di ba mas marami pa, nakasakay po nga sa Marcos loyalist. 31 million supporters. Yung excess po ng kanyang boto, yun ang DDS. More or less 1 million lang po yung lamang. Less than 1 million. Yun lamang ni Inday. So ang 31 million doon, Marcos supporters. Kaya yung utang na loob po, nasa mga Duterte kasi nanalo si Inday. Kung hindi po nakipag-unit team, talo si Inday. Pangulo pa rin ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Ano pa, sabi rito nilista ng Mayo Clinic, changes in behavior. Sabi diyan, major efforts to bar family members from entering the teenagers sa room. Iyan kung teenager pa. Or being secretive about going out with friends. Or drastic changes in behavior and in relationship with family and friends. Alin sa dalawang pamilya ang intact, mga kababayan? Ito, alam na natin, broken family ito. Alin sa dalawang pamilya ang laging magkakasundo? Ito ba o ito? Bakit niya Mr. Maravillas magkakasama sila? Yung totoong pamilya ni Digong. Nag-unite po sa mismong bibig ng kanilang supporter ng galing. Ayan o. Sabi ni Crisette Laureta Chu, the greatest contribution of BBM and Martin to the Philippines is this picture happening. Duterte's assemble. So ibig sabihin, nag-unite yung family. Dati hindi sila magkakasundo. Ngayon nag-assemble sila para labanan na ng todo-todo yung Marcos family. Sinupalpal mga kababayan ng isang Marcos loyalist. Sabi ng ating kaibigan na si Benji Contreras, achievement na pala sa mga DDS ang magkita-kita ang original na pamilya ni Digong. Ang Marcos, ang mga Marcos, especially ang first family, ay halos araw-araw nagkikita-kita. Bakit kasi hindi pa sinama yung isa pang pamilya ni Digong para one big family? One big happy family sila. Basag na basag mga kababayan. Kaya po, sabi nga, gusto mong ayusin yung ating bansa. Kaya hindi po naayos ni Digong yung ating bansa. Kasi unang-una, yung kanyang pamilya nga, hindi niya naayos. Di ba? Paano mo aayusin ang bansa? Pamilya mo wasak. Remember mga kababayan, the family is the smallest unit in the society. In our society, family is the smallest unit. Kaya magulo yung bansa. Dapat kasi nagsisimula yon sa pamilya. Pag maayos ang pamilya mga kababayan, maayos yung community, maayos yung barangay kasi kulang yung pasaway. Kaya nga yung motto noon ng dating Pangulong Ferdinand Idralin Marcos mga kababayan, sa ikauunlad ng bayan, disiplina ang kailangan. Yung disiplina dapat nanggagaling mismo muna sa pamilya. Yun din mga kababayan, yung ina-advocate ng ating Pangulong Bongbong Marcos na dapat magmula sa pamilya para maunlad ang ating bansa. Yun ang itinutulak po ng bagong Pilipinas.
Simulan natin sa ating sarili, sabi ng ating Pangulong Bongbong, nung launching ng bagong Pilipinas, nandun kami ni Mrs. Yung mag-ayos ka man lang sa iyong bahay, malaki na yung contribution sa iyong pamilya. Ikaw yung pamilya mo, hindi maayos, wasak, paano mo aayusin yung ating bansa? Tama po? Kaya tama itong sinabi ni Benji Contreras. Achievement na palaan niya para sa mga DDS, yung magkita-kita yung pamilya. Duterte. Sa pamilya Marcos po, araw-araw nagkikita-kita sila. Nagde-date-date si Mrs. Marcos, Lisa Marcos, kahit busy-busy sila sa trabaho. With the President, they see to it, mga kababayan, na may time pa rin sila sa kanilang pamilya, sa kanilang sarili. Kasi napaka-importante po ang pamilya na buo. Yan ang pamilya Marcos po. Especially the first family this time. Yung unang first family, si Imelda Marcos. At yung asawa niyang presidente. And this time, si President Bongbong Marcos, saka si First Lady Lisa Marcos. Iyong pamilya Duterte, wasak. Kaya nga yung mga anak niya, hindi na napalaki ng maayos. Kaya tingnan ninyo kung mag-behave. Walang mga manners. Hindi napalaki ng tama. Kasi sabi ko nga po, paano mo mapapalaki ng tama yung mga anak mo, yung mismong magpapalaki si Digong, masama ang ugali? Tama? Kung ano ang puno ay siyang bunga, sabi po sa Bible. Yan po dito sa Luke chapter 6 verse 43 to 45. Sa puno makikilala, sa bunga makikilala ang puno. Kung mabuti ang puno, mabuti rin ang bunga nito. Kung masama ang puno, masama rin ang bunga nito. Ang santol hindi magbubunga ng mansanas. Kung ano ang puno, siyang bunga. Kaya like father, like daughter, like father, like son. Paano mo pinalaki yung anak mo? Pinalaki mo sa wasak na pamilya, kaya wasak din yung kanyang pag-iisip. Tama po? Yung Marcos po, pinalaki sa buong pamilya, kaya buong buo yung kanilang pag-iisip. Pati yung kanilang paglilingkod, mga kababayan sa bayan, buong buo siya. Naayos ng pamilya nila eh. Maayos yung pamilya. Kaya they have that moral ascendancy. They have that credibility na magsabi, kaya naming ayusin yung bansa. Naayos namin yung pamilya namin. Ito, naayos niya yung pamilya niya, di ba hindi? Kaya tingnan ninyo, malayong malayo sa mga Marcos. Malayong malayo, sa itsura pa lang po, alam mo na kung sino yung may bisyo. Turo kayo ng turo. Panira kayo ng panira, yung paninira ninyo, bumabalik sa sarili ninyong pagkatao. Product of research ito, Mayo Clinic. Hindi natin ito gawa-gawa lang. Yan po, changes in behavior. Pati sa pag-uugali po, secretive. Kaya si Inday po, secretive. Secret. Pati yung pamilya niya po, hindi nga niya pinapakita sa publiko, hindi niya kasama palagi yung kanyang asawa. O di ba? Lumayas ng bansa sa gitna ng pagbaha nung bagyong Karina, pasikritong pumuslit. O di ba? Inabuking po, galit na naman siya kasi nabuking. O ito, money issues. Yung mga nagagamit daw ng pinagbabawal na gamot, may issue lagi sa pera. Biglang pumasok sa inyo mga kababayan yung nalunok. Iniimbestiga na ngayon ng Congress, mga kababayan, yung confidential funds na nalunok. May money issues lagi. Sabi rito, sudden request for money without a reasonable explanation or your discovery that money is missing or has been stolen or that items have been disappeared or have disappeared from your home, indicating maybe they're being sold to support drug use. Yan po sa family. Pwede din po sa sa bansa. Kung isang public official yung nagagamit ng pinagbabawal na gamot. Ngayon, ang long-term effect, mga kababayan, ng paggagamit ng pinagbabawal na gamot, yan po, decreased mental sharpness, poor performance at school or at work. Sino sa dalawang pamilya po ang may poor mental sharpness? Marcos o Duterte?
Si Inday o yung ating Pangulong Bongbong Marcos? Sino sa dalawa? For performance, sino sa dalawa? Pagdating sa trabaho, si Inday as Vice President and dating DepEd Secretary or yung ating Pangulong Bongbong Marcos? Kumusta naman yung na-achieve ni Inday sa DepEd? Huwag kami mga nausog, malinaw na malinaw po. But anyway, pinapaliwanag lang natin po based sa scientific research para malinaw sa ating mga kababayan. Balikan natin yung sinasabi dito sa balita na gustong mangyari ni Inday. Suportado daw niya. O di okay. Pero sabi nga ng mga congressmen natin, yung Young Guns in Congress, itong inisponsora ni Pulong, dapat siya mismo ang mag-defend. Hindi yung ipapasa lang niya sa iba. Kasi si Pulong pala po, hindi na makita sa Congress. You see, hindi na magtrabaho, sige lang ang kubra. Yung paniwala natin, parehas din ang paniwala ng karamihan sa mga observers, mga analysts. Ang objective lang naman po, pati ng mga young congressmen, young guns in Congress, ang purpose man lang nitong pag-file ng bill ni Pulong is to smear the president. Ngayon, suportado po ni Inday. Siyempre, humiwalay na po eh. They have to intensify the smear campaign laban po sa ating Pangulong Bongbong Marcos gamit yung bangag. Wala man pong pumatol sa mainstream mga kababayan. Gusto nilang gatungan yung publiko na mag-alsa. Wala man pong nag-aalsa, kundi yung high blood lang po nila. Na-high blood na sila, na-stress sila masyado. Kasi despite ng pag-designate ni Inday sa kanyang sarili, pag-appoint ng kanyang sarili as designated survivor, hindi mga po makagain ng support. Baliwala po sa mga mamamayang Filipino at yung mga kampanya ng nausog po, wala mang makumbinsi. Yung mga rallies nila po, imbis dumami, lalong kumunti, numipis. Lalo na nung isara na ng ating Pangulo, ipinag-utos yung pagsara sa Pogo operations. So nag-iingay na lang po sila sa social media sa pamamagitan ng kanilang mga vloggers at siyempre yung isemina, yung mouthpiece nila. So sabi ni Inday, yes of course, oo. Unang-una dapat talaga mapanigurado nating lahat na nasa tamang pag-iisip yung ating mga public officials. Kasama na ako doon. She said during an interview in her hometown of Davao City kahapon po, kagabi. Yes, opo, nabasa ko na yung mga panawagan ng mga tao at aayusin na lang natin kung kailan yon. Kasi dapat siguro doon na mayroong unang-una third party na kasali doon sa testing. Duterte added that the testing should not be done by one laboratory alone and that there should be another to validate the results. So yun mga kababayan yung naging reaksyon. O di unahan, mauna na po kayo. May challenge may open letter si Harry Roque kahapon na dapat daw kayo na muna. To lead by example ito, Harry Roque to Sara Duterte and brothers Pulong Baste. Lead by example, take the drug test. O di kayo na. Isama na si Digong, sabi ko nga mga kababayan kahapon sa video natin, kasi yung ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, nauna na, nung kampanya pa, negative. Kayo, hindi pa kayo nagpapa-drug test. Kung gusto ninyo, at sabi nga natin mga kababayan, unang-una, noong panahon ni Digong, ganon din yung challenge ni Trillanes. Nang i-challenge si Digong, ni Trillanes na magpa-drug test, galit si Harry Roque. Hindi niya utos-utosan yung Pangulo. Kung gusto niya, pwede niya. Ito po, August 16, 2018, Palace hitchback at Trillanes overcall for Duterte to undergo drug test. Pati yung kanyang pamilya. Ano sabi ni Harry Roque? Sabi ni Harry Roque, Duterte will not take orders from anyone and he may take the drug test if he wants to.
Hindi ko po alam kung ano dapat ang response dyan kay Senator Trillanes dahil marami naman talaga siyang sinasabi na hindi ko na nga lang pinapansin o hindi na pinapansin ng palasyo, sabi po ni Roque sa news conference. Ang presidente po ay halal ng bayan. Kung gusto pong magpa-drug test ni presidente, gagawin niya pero hindi po para utusan siya ng kahit sino. Di ba? Pagkatapos biglang nagbago ngayon yung posisyon ni Harry Roque. Kasi ito yung ginagamit nilang pang-ismir sa Pangulo. Pinipressure nila sa pamamagitan ng ganitong mga kwento. Lead by example niya. Inday, may open letter siya. Kayo anyang magkakapatid. Magpa-drug test na. Pero hindi niya isinama yung dating Pangulong Digong. Baka pagmumurahin niya siya noon. Makita niya, Atty. Ari, sinama mo ako dyan, mag-positive ako dyan kasi gumagamit yun ng fentanyl. Kung gusto ninyo magpa-drug test, di magpa-drug test kayo, yung Pangulo tapos na, inuuto-uto lang ninyo para siraan yung ating Pangulo. Gusto ninyong i-smear, gatungan yung mga mamamayang Filipino, papaniwalain, o hindi niya nagpapa-drug test, hair follicle, siguradoan niya ang addict siya. Huwag kami. Malinaw po noong 2021, May 13. May 13. Noong 2021, Bongbong Marcos tested negative for cocaine in 2021, sabi po ng drug analyst. Yan po, yung issue ng Pedialyx po, sabi ng drug analyst na si Jeresa Reyes ng St. Luke's Medical Center. As analyst po, may lumabas na line. So, sa drug test kit po natin, meron dong control line and line for drug analyte. Doon sa resulta, may lalabas po na dapat siya talaga na line as negative. So negative po yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa cocaine. So ano pa, ulit-ulit, inuuto-uto ninyo yung ating Pangulo at ngayon si Inday po, sumama sa pang-uto. Huwag kami, Inday. Hindi mangyayari yung pagnanasa mo na designated survivor. At malamang sa malamang, pag 2028 presidential elections, hindi na mangyayari yung inyong pangarap na manalo. Sabi nga ng mga political analyst, ito daw si Inday, damage sa goods na. Kung sa goods, na damage na niya. So ang tinatahak ni Inday, mga kababayan, yung tinahak ni Lenny, saka po yung sinapit ni Binay, talo. Kung bakit matatalo si Inday? Dahil sa kagagawan niya mismo. Hindi siya tumulong. Pinili niya na mag-full blast na sa paninira kaysa sa tumulong sa ating Pangulo. Kahit nang kayo ni Team siya po, hindi man po tumulong, hindi man nagtrabaho. Walang nangyari po sa DepEd. O ngayon, sabi ni Harry Roque, may bagong post siya, sabi dito, on the random drug testing of judges, court officials, and employees. Sino ang hindi takot sa drug testing? Hindi ang hudikatura, sabi niya. We commend the Supreme Court for including random drug testing of judges, court officials, and employees as part of their annual physical examination as mentioned in the Office of the Court Administrator Circular Number 246-24 dated August 14, 2024. While it is true that the Supreme Court has made a decision on the drug testing requirement on candidates running for office, there is no question of constitutionality or legal impediment on the part which provides for random drug testing to elected and appointed government officials and employees. Isang nagtatrabaho at mapagkakatiwalaang pamahalaan ang dalangin ng mamamayang Pilipino sa kanilang mga pinuno. Hindi bangungot dala ng isang bangag na gobyerno. Good job, Supreme Court,
for leading the example. Galaw-galaw, executive and legislative. Naghintay ang lahat sa inyong tugon sa tawag at hamon ng panahon. Sabi po ni sabi ni Attorney Harry Roque kahapon. Ngayon, yung statement na yun, mga kababayan ni Harry Roque, supalpal agad sa Supreme Court. Sabi po ng Supreme Court, wala niyang mandatory drug test for judges, staff. Basag na basag, butata mga kababayan si Harry Roque. Supalpal ka agad. Sabi rito sa report ng GMA, GMA News Online. The Supreme Court on Thursday refuted claims that the Office of the Court Administrator is mandating judges and court employees to undergo drug testing. The OCA circular issued by the court administrator just mandated the annual physical examination of judges and court personnel on or before October 15, 2024 anya. Sabi po ni Supreme Court spokesperson Camille Ting sa press conference. You see? Peddler po. Fake news peddler po itong si Harry Roque. Sabi po ni Ting, the annual physical examination anya does not require mandatory drug test, unlike what reports circulating on social media are saying. You see? Kaya yung propaganda nila po, hindi umobra, durog ka agad. At yung bill po ni Pulong, he has to defend. Kailangan personal niya po na i-defend sa Congress. The constitutionality. May decision na po yung Supreme Court sa constitutionality ng ganyan. That is unconstitutional niya. So hindi siya papasa. Ayan po. Philippine Supreme Court. Public Information Office, not true. The Supreme Court Office of Court Administrator did not order mandatory drug testing for judges. Ito yung pinost nila sa X. And employees of the judiciary. Statement from Attorney Camille Ting, Supreme Court spokesperson. The OCA issued OCA Circular number 246/24 enjoining all judges in court personnel of the first and second level courts to undergo a basic annual physical examination on or before October 15, 2024. It did not require a mandatory drug test under Item A5 of the Judiciary Health Care Plan on annual physical examination. Drug testing of judges, officials, and employees included on a random basis. So ang nagpakalat po kasi sa social media, ito pong si A.B. Hugalbot, DDS po siya. Pag DDS po, fake news peddler. Vlogger din yata yon mga kababayan. Siya yung pakalat ng pakalat ngayon. O di, na fact check. Nag-Supreme Court mismo. Yun ang pinatulan na information, yung pinakalat, mga kababayan din ni Harry Roque. Breaking daw, sabi ni A.B. Hugalbot. False. Sabi ko sa inyo, huwag kayong nakikinig po sa mga naosog vloggers. Kasi po, santambak po silang mga fake news peddlers. Mga propagandista po sila na ang intensyon, siraan po yung ating Pangulong Bongbong Marcos para iluklok si Inday as designated survivor. 4 years pa kayo na ma-stress. Yan po yung mga minions nila, mga minions ni Inday. Sa mga naganap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our Toyota Innova. We also accept also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, PLDT, etc.
Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, mga British tourists po sila. Ito mga taga Denmark. Ito Indian National. Ito yung aming bagong product na binibenta online. Eye Glow Serum. Whitening po siya. Made in South Korea. Tingnan ninyo ang epekto sa aking anak na architect entrepreneur. Sa mga inquiries ninyo po, dumiretso na lang kayo sa kanyang messenger, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Sa mukha naman yung application. Sa mga pains pala po ito. Sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kasukasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa Gunchi Berry. Yung Gunchi Berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.